Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Samuel chapter 15 verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos nagkaroon si Absalom ng karwahe at mga kabayo at nakapagtipon siya ng 50 kapersonal na tagapagbantay. Maaga siyang gumigising araw-araw at tumatayo sa gilid ng daan papunta sa pintuan ng lungsod. Kapag may dumarating tao para idulog ang kaso niya sa hari, tinatanong siya ni Absalom kung taga saan at sinasabi ang tao kung saan lahi siya ng Israel nagmula. Pagkatapos, sinasabi sa kanya ni Absalom, malaki ang pag-asa mong manalo sa iyong kaso. Kaya lang, walang kinatawa ng hari para duminig ng kaso mo. Kung ako sana ang hukom, makakalapit ka sa akin ang bawat tao na mayroong reklamo o kaso at titiyakin kong mabibigyan siya ng hustisya. At kung may lalapit na tao kay Absalom at yuyukod bilang paggalang, niyakap niya ito at hinahalikan bilang pagbati. Ganito ang ginagawa ni Absalom sa lahat ng Israelitang pumupunta sa hari para idulog ang kaso nila. Kaya nakuha niya ang tiwala ng mga Israelita. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa 2 Samuel chapter 15 verses 6 to 10. Ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari, kaya't nakuha niya ang loob ng mga ito. Lumipas ang 4 na taon at sinabi ni Absalom sa hari, pahintulutan ninyo magpunta ako sa Hebron upang tuparin ko ang aking panata kay Yahweh. Nang nakatira pa ako sa Gesur ng Aram, ay nangako ako ng ganito. Kung loloobin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako at sasamba sa kanya. Pinayagan naman siya ng hari, kahit naghanda agad si Absalom at nagpunta sa Hebron. Ngunit bago lumakad, siya'y lihim na napasugo sa lahat ng angkan ng Israel at ito ang ipinasabi. Kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, isigaw ninyo, mabuhay si Absalom, ang hari ng Hebron. Yun lang po, salamat at magandang ulit sa ating lahat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang amin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel chapter 15 verses 11 to 20. Isinama ni Absalom ang 200 tao para pumunta sa Hebron. Subalit ang mga taong ito'y walang alam sa mga plano ni Absalom. Habang naghahandog si Absalom, ipinatawag niya si Ahitofel sa bayan ng Gilo. Taga-Gilo si Ahitofel at isa sa mga tagapayo ni David. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga tagasunod ni Absalom, kaya lumakas ang plano niyang pagrebelde laban kay David. May isang mensaherong nagsabi kay David na ang mga Israelita ay nakipagsabwatan na kay Absalom. Sinabi ni David sa lahat ng kasama niyang opisyal sa Jerusalem, dali, kailangan nating makatakas agad. Baka sumalakay si Absalom at maabutan niya tayo at pagpapatayin. Tayong lahat, pati na ang mga nakatira sa Jerusalem. Dalian nyo, kung gusto ninyong makaligtas kay Absalom. Sinabi ng mga opisyal, mahal na hari, handa po kaming gawin ang anumang sabihin ninyo sa amin. Kaya lumakad si David kasama ang buong sambayanan niya. Pero iniwan niya ang 10 niyang asawang alipid para asikasuhin ang palasyo. Lumakad na si David at ang mga tauhan niya, at huminto sila sa tapat ng kahuli-hulihang bahay ng lungsod. At pinauna ni David ang lahat ng tauhan niya, pati na ang lahat ng personal niyang tagapagbantay na mga Keretiyo at Pilitiyo. Sumunod ang 600 na tao na galing sa Gat at sumama kay David. Sinabi ni David kay Itay na pinuno ng mga taga-Gat, bakit kayo sumasama sa amin? Bumalik kayo sa Jerusalem, sa bagong hari ninyo na si Absalom. Mga dayuhan lang kayo sa Israel na tumakas mula sa lugar ninyo. Kadarating lang ninyo dito, tapos ngayon sasama kayo sa amin na hindi nga namin alam kung saan kami pupunta. Bumalik na kayo kasama ng mga kababayan nyo at ipakita sa inyo ng Panginoon ang pagmamahal niya at katapatan. Amen. God bless. God bless po.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 15 verse 21 to 25. Pero sumagot si Itay sa hari, "Sumusumpa po ako sa Panginoon na buhay at sa inyo. Mahal na hari, sasama po kami sa inyo kahit saan kayo pumunta. Kahit na kamatayan pa ang kahinanatnan namin." Sinabi ni David sa kanya, "Kung ganun, sige, sumama kayo sa amin." Kaya lumakad si Itay at ang lahat ng tauhan niya at ang pamilya niya. Humagulhol ang mga tao sa Jerusalem habang dumadaan ang mga tauhan ni David. Tumawid si David sa lambak ng Kidron kasama ang kanyang mga tauhan patungo sa desyerto. Nandun ang mga paring sina Sadok at Abiatar at ang mga Levita na nabuhat ang kahon ng kasunduan ng Diyos. Inilagay nila ang kahon ng kasunduan sa tabi ng daan at naghandog si Abiatar hanggang sa makaalis ang lahat ng tauhan ni David sa lungsod. Pagkatapos, sinabi ni David kay Sadok, "Ibalik ang kahon ng Diyos sa Jerusalem. Kung nalulugod sa akin ang Panginoon, pababalikin niya ako sa Jerusalem at makikita ko itong muli at ang lugar na kinalalagyan nito." Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Hello po. Good evening. Ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 15 verses 26 to 31. Yan. "Kung ako na may hindi na kinalulugdan, mangyari nawa sa akin ang kanyang kalooban." Sinabi ng hari kay Zadok, "Hindi ba't ikaw ay isang propeta? Bumalik kayo ni Abiatar at isama ninyo ang anak niyang si Jonathan at ang anak mong si Ahimahas. Mag-iingat kayo. Dito muna ako sa ilang, sa tabi ng batis at maghihintay ako ng iyong balita." Ang kaba ng tipan ay ibinalit nga ni Sadok at ni Abiatar sa Jerusalem, at doon na muna sila nanatili. Si David ay umiiyak na umakyat sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya'y nakatalukbong at umiiyak ding umakyat. May nagbalita sa hari na si Ahitofel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom. Kaya't nanalangin siya, "Yahweh, sana'y gawin ninyong kahangalan ang mga payo ni Ahitofel." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Nandito po sa verse 26 na makikita natin na nalalaman ni David na kung ano yung nararapat niyang tanggapin sa Diyos, no, sa kabayaran ng mga naging desisyon niya or sa mga nagawa niya. Handang-handa siyang harapin yung mga bagay na ibibigay sa kanya ng Diyos, no. Sinasabi dito na kung hindi nga siya kinalulugdan ng Diyos, no, alam niya na mangyayari ang kalooban ng Diyos. At nalalaman niya rin na nagkamali siya, kaya niya yun dinadanas, no. Ganyan si David na isa sa mga hangaan natin sa karakter ni David yan, no, na pagka nagkamali siya, alam niyang may kaparusahan at saka handa niyang tanggapin, no, yung kung ano man yung kaparusahan sa maling nagawa niya. And yung pag-amin ng nagkamali siya, hindi magmamalaki na sa mga nagawa niya, kundi meron siyang puso na umaamin ng pagkakamali at saka tatanggapin yung mga kaparusahan sa mga nagawa niya. Dito, no, makikita natin na sinasabi, ipinananalangin ni David, no, na ang mga magiging advice ni Ahitofel ay yung hindi yun magiging kapakipakinabang or hindi siya susundin or hindi siya magandang payo kaya hindi siya masusunod, no. Yun na kahangalan siya kaya hindi magtatagumpay kasi sinasabi nga dito na
pinaghihinalaan na si Ahithophel ay kasabwat ni Absalom. Yan. To God be the glory po. God bless. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at isang biyaya ng Panginoon na tayo binigyan muli ng pagkakataon na mabasa po natin ang 2 Samuel chapter 15. No? At dito, ang itinalaga po sa atin ay ang 2 Samuel chapter 15 verse 32 to 37. Sabi po dito na sumapit siya sa tuluktok ng bundok kung saan sinasamba si Yahweh. Sinalubong siya ni Kusay na Arkita. Sira-sira ang damit nito at punong-puno na likabok ang ulo. Sinabi ni David, kung kasama ka, isa ka pang magiging pasanin ko. Ngunit malaki ang may tutulong mo sa akin kung babalik ka sa lungsod at pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanya maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit lagi mong sasalungutin ang payo sa kanya ni Ahithophel. 2 pari ang kasama mo roon, sina Sadok at Abiatar. Lahat ng iyong marinig sa palasyo, sabihin mo agad sa kanila. Si Ahimas na anak ni Sadok at si Jonathan na anak naman ni Abiatar ay kasama nila roon. Ang dalawang ito ang gawin mong tagapaghatid sa akin ng anumang balita. At si Kusay na kaibigan ni David ay bumalik nga sa lungsod habang papasok naman noon si Absalom sa Jerusalem. So dito po natin makikita na talagang ang Panginoon ay napakabuting Diyos. Talagang sa kabila ng dumaranas si David ng matinding distress, matinding pagsubok dahil nga si Absalom ay talagang pati yung kanyang pagiging hari ay inagaw. Dito po natin makikita na kahit kumbaga kapag tayo ay dumadaan sa matinding mga pagsubok, talagang may mga tao na inilagay ang Panginoon na nandyan talaga na sumusuporta. Sila yung mga tao na itinalaga ng Panginoon upang sa ganon ay mapagkunan ng lakas, mapagkunan ng pag-asa. At dito makikita natin na talagang si Kusay ay talagang inilagay ito ng Panginoon na magsilbing kasiglahan ni Hari David o pag-asa. At dito makikita rin natin sa verses na ito na si Haring David na sa kabila ng dumadaan sa matinding distress, nandun pa rin na talaga nandun yung kanyang wisdom. Yung mga taong gustong sumama sa kanya, na andun pa rin sa kanya yung loyalty. Ginamit niya ito ng wisdom. Pinabalik niya ito sa lungsod, pinabalik niya ito dun sa palasyo upang maging tagabantay, tagapaghatid sa kanya ng balita upang malaman niya kung ano yung nangyayari sa palasyo. So ito po yung kagandahan sa ginawa ni David na sa kabila ng dumarating sa kanya yung mga matinding pagsubok. Talagang nandun pa rin yung wisdom sa kanya kung paano may saayos yung mga bagay-bagay. So, puri po yung Panginoon sapagkat dito makikita natin kung gaano kahalaga yung pag dumaraan ka sa pagsubok, dapat andun yung wisdom. At kapag dumaraan ka sa matinding pagsubok, may mga tao talaga na inilagay ang Panginoon na andyan yung suporta hanggang sa uli. So, puri po yung Panginoon na tayo binigyan muli ng pagkakataon na tayo po ay mabasa natin ang 2 Samuel chapter 15, na talagang sa bawat araw na kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ito po ay isang malaking kapakinabangan ito sa ating spiritual na buhay. So God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapapurihan. God bless.